Ayan, hallelujah. Maaari na po ba tayong tumayong lahat para po mag-umpisa na po tayo sa gawa natin sa Panginoon. Here
Bagamat medyo, alam na yan, nakakalungkot tignan sapagkat maraming blanco nun, maraming blanco. Pero alam kong patuloy tayong bibigyan ng Lord ng kagalakan sa ating puso. Amen ba? Di ba medyo pabago-bago yung klima ng panahon, medyo parang magkakasakit ata tayo. Pero alam ko naman na ang Diyos nating manggagamot, hindi tayo pababayaan. Di ba? Amen. Kaya minsan pa, nararapat lang natin siyang papurihan. Hallelujah. Kaya minsan pa, awitan natin siya. Hallelujah. Sige kapatid, ipalakpak ating mga kamay sapagkat silbihan ang pasasalamat natin sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. Hallelujah. Parang hindi ako parang di napupulfil yung heart mo parang lating may gulang talaga. Pwede ba sayawan natin yung Lord? Kasi kung yung tao, nasasayawan natin, parang entertain, ba't hindi natin masayawan yung Panginoon? Di ba? Kasi yung papuri na yan, ano mo, kapatid, kung tutuusin, kulang yung salitang pasasalamat, kulang yung salitang pagpalakpak, kulang yung pagsayaw ng iyong mga paa. As in lahat, kulang para masalamatan ng Lord. Pero kung sasayaw natin siya, siguro, nakikita naman ng Lord, nakikita niya yung heart at yung heart mo na gusto mo siyang pasalamatan. Amen ba? Pwede ba, tutura ko kayo ng step sa may You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Minsan pa. You live, you die, you rose again on high. You opened the way.
before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got, creation, keep singing, oh, there's no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Sing let endless praise raise down every night and day, and all the days, let endless praise raise down to you. Let endless praise raise down every night and day, and all the days, let endless praise raise down to you. Wait lang kapatid, hindi talaga ako napupulpil eh. Kasi kung nakikita nyo, parang yung, kasi di ba kahit nakamas kayo, nararamdaman ko na parang ang bigat-bigat ng ano nyo eh, ng sa loobin nyo eh, parang ang lulungkot ng mata nyo eh. Alam mo kapatid, yung problema na yan, problema lang ngayon yun eh. Pwede naman natin isuko sa Panginoon yan. Tandaan natin na mas malaki pa yung pagsubok na ibibigay ng Lord sapagkat gusto kanyang palakasin sa buhay mo sa bawat araw-araw. Kaya ba pwede pa natin siyang papurihan ng mas masaya na todong palakpak? Hallelujah! Love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, we're giving you a lot, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise.
po katulad doon. Hindi ka pang nakita ko yun. Alam niyo mga kapatid, sobrang nagagalak yung puso ko ngayon. Hindi ko mapigilan yung saya. Kasi kapag nandito ka sa harap, lalo na kapag minapapurihan mo siya, iba yung presensya niya. Ano siya yung mga Lord, hallelujah po. Tulingan mo na deserve mo lahat ng paburing ka, Panginoon. Sa pagdating ko ang Diyos sa dakilan. Diyos na narapat namin itaas, Diyos namin mapagmahal, Diyos namin mapagpatawad, Diyos namin manggagawad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon. Para i-describe, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, Panginoon. Sa pagmulat ng aming mga mata, Panginoon, isang malaking biyaya nito, Panginoon. Lord, makita ko man, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Makita ko, Panginoon, ang mga kapatiran nito, Panginoon, isang malaking biyaya ng buhay nito, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, ang aming inawit, Panginoon, ang aming binato, Panginoon. Lord, nakikita at nilalaman niyo, Panginoon. Aming puso, Panginoon. Lord, ang aming pagsayaw kanina, Panginoon, pagbalakpak, Panginoon. Lord, ang inaali namin yun sa'yo, Panginoon, sapagkat nakila ka, Panginoon, silbing pasasalamat mo yun, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa iyong kapatid na ginagawa, Panginoon. Lord, kulang ko lahat, Panginoon, ang ginagawa namin, Panginoon, para sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, ang pagmamahal mo, hindi kailanman magkukulang, Panginoon. Ang iyong mga biyaya, Panginoon. On time, Panginoon, hindi ka on time, Panginoon, lagi pang siksik, liglig at tumakawag, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa mga aminin na ito, Panginoon, na magsilbing, Panginoon, inspirasyon sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang apat na sulok ng simbahan na ito, Panginoon, patuloy niyo pong balutin ang inyong banal na dugo, Panginoon. At patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, ng libo-libong anghel sa kalamitan, Panginoon, upang itaboy ang gawa ng kaaway, gawa ng masama, Panginoon. Upang ang tanging pangalan mo ng Panginoon, ang aming siyang maitaas, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon. Lord, dinadalaman po namin, Panginoon, ang aming maririnig ng iyong mga salita, Panginoon. Na magsilbing kalakasan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Magsilbing harap, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa paglakad sa iyong lahat, Panginoon. Lord, pagkapat mahirap ng Panginoon, lumakad ng tuwid, Panginoon. Ngunit, Panginoon, patuloy niyo po kami direct, Panginoon, sa inyong path, Panginoon. Sobrang salamat po, Panginoon. Kaya minsan pa, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas sa malakas na Amen. Hallelujah. God is good. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po ang buhay? Masaya. Sabi ni Sister Ami, masaya daw po ang buhay. Okay? Alam niyo po ba maraming taong hindi masaya? Yung mga walang pera. Yung bakit daw po mga taong walang pera sa bulsa, sila daw po yung hindi mga masasaya. Kasi ang kadalasan po, ang tao nagiging masaya pag marami lang pera. Totoo po ba yun? Hindi. Sabi ni Sister Ami, hindi daw. Okay? So, ang aking pong ihahatid sa inyong mensahe ngayong umaga ay may kaugnayan po sa aking unang mensahe nung nakaraang linggo. Regarding po dun sa pagpili. Ano po? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang pinili ay yung bunso, hindi yung panganay? At yung panganay ang maglilingkod doon sa bunso. Sa ating kapanahunan, kung ating pagbabasihan yung mga ating mga ninuno, yung ating mga matatanda,
ay isang malaking kalokohan yon na yung bunso ang maglilingkod, yung panganay ang maglilingkod sa bunso. Dapat yung bunso ang gumagalang sa panganay. Tama ba? Okay, lalong-lalo na yung mga tradisyonal na mga magulang, no? Yung mga nasa probinsya. Hindi sila papayag na yung panganay ang maglilingkod sa bunso. Pero ito, hindi natin pwedeng questionin kung ano yung gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga natin, ang Diyos ay ang kanyang pagpili ay nakabatay sa kanyang sariling pagpapasya. Okay? Kaya kung pinili ng Diyos ang bunso na maglingkod sa panganay, wala po tayong magagawa sapagkat yun ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kagustuhan. So ang ating pong mensahe ngayon ay matatagpuan naman natin sa aklat ng Romans chapter 9, verse 30, 31, and chapter 10, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin. Ano ngayon ang masasabi natin ang mga hintil na hindi nagsikap maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsisikap maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan ay bigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at tinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga. Hilihin po namin ang iyong banal na Espiritu Santo at siyang kumilos sa bawat isa at sa pagkakataong ito. Maunawaan namin ang iyong walang hanggang karunungan, ang iyong walang hanggang kapangyarihan. At ito, Panginoon, ay maging kalakasan namin sa aming pambuhay pananampalataya. Salamat po sa mga anak mo ngayong umaga narito. Nawa po ay mapagpala ng iyong banal na salita ang aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So ang ating nga pong paksa ay ang itinuturing na matuwid. Okay, bakit po yan ang napili kong paksa? Kanina sa ating binasa, meron na kayong insight, meron na kayong background do sa ating binasa. Kung mabilis yung inyong pag-catch up do sa ating binasa. Kasi minsan pag nagbabasa tayo, basa lang, pero hindi natin kagad nauunawaan kung ano yung ating binabasa. So ang gagawin po natin ay iisa-isahin po natin para maunawaan natin kung bakit itong mga Israelita ay hindi itinuturing na matuwid ng Diyos. Ano ang dahilan? So meron pong dalawang bagay na kung bigyang diin dyan. Unang gusto kong bigyan ng diin sa inyo ay ang nagsisikap maging matuwid ayon sa kautusan. Which is sila yung mga Israelites. Na po. Sabi doon, ngunit ang Israel naman ay nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan ay nabigo sila. Bakit? Sila ay nagsusumigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit maging sa maling kaparaanan. So yun ang dahilan. Kaya hindi sila itinuturing na matuwid o itinuring na matuwid ng Diyos dahil yung kanilang ginawang kapamaraanan ay mali. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Next.
Sabi doon, sapagkat saksi ako, sabi ni Paul, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi lamang batay sa tamang kaalaman. Yun sabi ni Paul. Sapagkat saksi ako na sila'y, 3. Ako'y isang Hudyo. Nag-explain po si Paul, bakit sabi ni Paul, saksi ako. Sabi niya, ako'y isang Hudyong ipinganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos, tulad ng ninyong lahat na narito ngayon. Hinusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila binibilanggo, maging lalaki o maging mga babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem na nakagapos upang parusahan. So, isinasalaysay ni Paul yung kanyang pagiging tapat sa kanyang relihiyon, no? Sa kanyang pananampalataya. At sa kanyang pananampalataya, iniisip niya na siya ay tama. At iniisip niya sa kanyang ginagawa, siya ay naglilingkod sa Diyos. Yung time na yan, isinasalaysay niya nung hindi pa siya tinatawag ni Kristo. Nung hindi pa siya tinatawag ng Panginoon. Sinasalaysay niya yan, sinasabihan niya yung mga tao, yung mga nakikinig sa kanyang talumpati. Kaya sabi niya po dyan, ay binigyan niya pa nga nila ako ng sulat eh. Diba? Yung ating binasa dun sa binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, kaya pumunta ko ron para dakpin ang kaanib ng daang ito at dalhin sila sa Jerusalem. Ano po yung tinutubig na daan? Yung tinutukoy niyang daan. Kung ating titingnan, hindi po yung daan. Ang tinutukoy niya ay yung mga Kristiyano na lumalakad sa tamang daan kay Kristo. Yun yung kanyang hinuhuli, ginagapos, para dalhin sa Jerusalem para parusahan. Dahil alam niya, iniisip niya na itong mga mananampalatayang Kristiyano na ito ay gumagawa sila ng sarili ng relihiyon at nilalabag nila yung kautusan ng mga Hudyo. Isinalaysay po yan ni Paul. So, next. Sa pangalawa, sa pamamagitan ng mabuting gawa. Okay, itong mga Hudyo na ito, itong mga Israelite na ito, ay inisip nila na dahil sila ay gumagawa ng mabuti, ay ituturo silang matuwid ng Diyos. Ang nasa isip nila, gumawa lang ng mabuti. Marami pong, sa panahon ngayon, sa ating kapanahunan, ay marami pong mga sekta na ang kanilang batayan ay paggawa ng mabuti. Ang lagi nila sinasabi, gumawa ka ng mabuti, baka kaawaan ka ng Diyos. Tumulong ka sa mga mahihirap, tulungan mo yung mga street children, tulungan mo yung mga walang mga bahay. Yan. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, kung yun ay mula lang sa sarili mong kapamaraanan, sarili mong isip, at meron ka pang ibang agenda, hindi ka rin ituturing na matuwid ng Diyos. Sabi po sa 32, bakit dahil sinisikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng kanilang sariling karunungan, ng sarili nilang lakas, sariling desisyon, para iniisip nila na sila ay ituturing ng Diyos na matuwid. Next. Pangatlo, hindi nila kinilala ang kapamaraanan ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan upang ituring silang matuwid ng Diyos, ang Israel. Pero yun nga lang ang dahilan dahil ang lagi nilang iniisip ay tama yung kanilang ginagawa. Kasi nakatali pa sila dun sa
kautusan. Sa mga ritual. Okay? Dahil hindi nila kinilala ang kapamaraanan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Hindi sila nagpasakop sa paraang itinakda ng Diyos. Sino ba ang itinakda ng Diyos? Yan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Next. Pangapat, nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang kapamaraanan. So, yun na nga po yung sinabi ko kanina. Hindi sila bumase o nagbumatay sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya hindi po sila itinuring ng Diyos na matuwid. Taliwas po doon sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Okay, next, Brother Jael. Ang sabi po ng Galatia, tungkol dito sa mga Israelites, no, na gumagawa ng sarili ng kapamaraanan at hindi sila nanalig kay Kristo. Ang sabi doon, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So kapag po ang sarili natin yung ating nasusunod, no, at hindi ang Diyos, ano sabi? Inilalayo ninyo ang inyong sarili kay Kristo. So bilang anak ng Diyos, bilang mga hinirang ng Diyos, ang lagi nating gagawin ay sumunod kay Kristo. Mahirap. Maraming nagsasabi, napakahirap namang mabuhay sa pananampalataya sapagkat napakaraming trial sa buhay. Yun ay mga dumadaan talaga po dyan. Kung ang titingnan natin yung paghihirap, mas mahirap ang dinanas ng mga Kristiyano ng panahon ng ating Panginoon. Mas mahirap ang dinanas nila nung panahon ng pangangaral, no? At maging yung mga mananampalataya. Biriin mo, mangangaral ka, mamaya-maya, andyan na yung mga sundalo, huhulihin ka na. Ano? Walang iniwan po yan sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, bawal kang mangaral ng salita ng Diyos. Pag nangaral ka sa salita ng Diyos doon, dalawa lang yung pwedeng mangyari sa'yo. Ikukulong ka or i-default ka sa Pilipinas. Pag ikinulong ka, tuwing Biyernes yan, papaluin ka. Every Friday yon, meron silang tinatawag na punishment na ginagawa, hagupitin ka, yung parang nakakita na ba kayo ng parang rosaryo na may mga bilog-bilog? Yun yung kanilang yung nilalagay dito sa ulo. Matigas yun, parang bearing na binalot, tapos yun ang nilalagay na rito. Para yung kanilang talukbong hindi nalilipad dahil doon. Yun ang ginagamit nilang pampalo doon sa mga binibigyan nila ng punishment every Friday. No? So, ang sabi dyan, yung daw mga nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. No? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Sinabi ni Paul doon sa mga mananampalataya, doon sa mga Israelita na hindi sumusunod sa kautusan, hindi sumusunod kay Kristo, ay inihiwalay daw po nila yung kanilang sarili kay Kristo. At napalayo sa kagandahang loob ng Diyos. Pero tayo mga mananampalataya, wala na tayo sa kautusan. Inalis na tayo ng Diyos sa kautusan. Pero yung kautusan ang naging way para tayo ay mapalapit sa kagandahang loob ng Diyos. Masama ba ang kautusan? Hindi. Hindi po masama ang kautusan. Ang ginawa dyan ng ating Panginoon Jesucristo ay inayos. Inayos, parang ang dating ay minodify. No? Inalis yung mga pansamantalang ginagawa. No? Halimbawa na dyan yung mga paghahandog. Natandaan nyo? Yung mga pag-aalay tungkol sa kasalanan, inalis yan. No? Kasi meron ng isang handog, si Jesus Christ. At marami pang mga bagay. Okay? Next. So, pangalawa po natin,
ang hindi nagsisikap maging matuwid, subalit itinuring na matuwid. Ito na po yung mga hintil. No? Itong mga hintil, wala silang pakialam. No? Kung inyong lagi kong binabanggit sa inyo, na ano ba yung mga hintil? Ito yung mga hintil, ay ito yung hindi bayan ng Diyos, hindi nila kilala ang Diyos, nakilala lang nila ang Diyos sa pamamagitan ni Paul. At si Paul ang naging tigapangaral sa mga hintil nung siya ay tinawag ng Panginoon. Hindi sila bayan ng Diyos, at itong mga hintil ay bakit sila itinuring na matuwid ng Diyos? Una, itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung marinig nila ang aral ng mabuting balita na dala-dala ni Paul, no, sila po ay sumampalataya. Ibig sabihin, nanalig sila sa aral na dala-dala ni Paul ayon sa magandang balita, no, ng kaligtasan. Nanalig sila sa Diyos, nanampalataya sila sa Diyos. Kaya po sila ay itinuring, no, na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananalig o pananampalataya. Ang mga hintil na hindi nagsisikap na maging matuwid, o ibig sabihin, o wala silang pakialam, namumuhay sila ayon doon sa kanilang kaalaman, sa kanilang tradisyon, no? Yun lang yung kanilang kinagisnan, yung kanilang pamumuhay. Hindi nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid. Bakit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapalad ang mga hintil sapagkat nung marinig nila ang salita ng Panginoon, narinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan, no? Sila ay sumampalataya. At nang sila ay sumampalataya, hindi lang basta sumampalataya, ipinamuhay po nila yung kanilang sinampalatayanan. Hindi lang basta nila narinig, gumawa po sila. Okay? Kaya po sila ay itinuring na matuwid ng Diyos. Alam niyo, minsan yung Diyos hindi natin maabot. Hindi talaga natin maaabot ang kaisipan ng Panginoon. Sobrang lalim na po. Kaya ang gagawin na lang po natin ay patibayin, no, yung ating pananalig sa Kanya. Next. Ang tao pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pinawalang sala o pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig kay Kristo. Pinalaya tayo ng Diyos sa lahat ng uri, no, nung ating mga naunang buhay. Ganyan po ang Diyos. Po. Yung mga bagay na hindi kaibig-ibig, iniibig niya. Yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap, tinatanggap niya. Isa na tayo doon. Dati, hindi tayo kaibigan ng Diyos. Dati, hindi tayo anak ng Diyos. Hindi tayo tinuring na anak ng Diyos. Dati, hindi tayo bayan ng Diyos. Pero lahat ng yon, nagkaroon tayo ng dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Galatia? Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Malaya na tayo sa kautusan
na ibinigay ng Diyos kay Moses. Pinalaya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang pag-uusapan natin ng paglaya, maraming bagay kung saan tayo mga lumaya. Una, doon sa ating paniniwala. Yung una nating paniniwala, for example, yung unang paniniwala na nakagisnan ko ay sa RC, no? At hindi naman ako active masyado sa RC, pero sumusunod ako dun sa kanilang mga gawain. Okay? Routine yon, yung pagpiesta, nagsisimba, pag birthday, nagsisimba, pero hindi every Sunday yung regular na pagsimba. Merong mga RC na talagang every Sunday nasa church sila. At nagnunubena pa sila. So maraming RC na hindi nagnunubena. At marami ding RC na hindi marunong gumamit ng rosaryo. Pero alam nila na RC sila. Okay? Kaya pag sila ay tinanong mo, ano ang meron sa RC? Ay, hindi ko alam. Basta ako nagsisimba. Di ba? Pero yung iba malalim. Okay. Parehas din yan ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sabi nila, Kristiyano ako. Kristiyano ka ba? O paano ako naligtas? Ewan ko, basta ako Kristiyano. Di ba? Ligtas ka pa? Oo. Paano ko naligtas? Ewan ko, basta alam ko, ligtas ako. Bakit ganon? Kulang. Kasi pag may mga pag-aaral, may prayer meeting, may series na pag-aaral, hindi nakikinig. Kaya pag tinanong, hindi ko alam. Tanong mo kay pastor. Hindi ako lumalayo. Pinaliliwanag ko lang po sa inyo yung tungkol sa kautusan. Kasi yung kautusan ng panahon ng araw, no, yung kinagisnan mo, sabagay yung mga late na mga kabataan, hindi nila alam yun eh. Kagaya ng aking mga anak, ni minsan hindi napasok sa simbahan ng RC yan. Alam ko eh. Meron bang pumasok sa inyo sa simbahan RC? Wala eh, no? Okay. Pero marami silang kautusan. Pinalaya na tayo dyan ng Diyos. Nasa grace tayo. No? Grace na tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. No? At sa ating pananampalataya, tayo iniligtas ng Panginoon. Meron na tayong assurance sa lahat ng mga bagay. Pag sinabing assurance sa lahat ng mga bagay, dito pa lang sa lupa, yung mga assurance na yon, meron ka na. At lalo na yung assurance ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Meron pa, Jael? Sabi ng Hebreo, basahin po natin hanggang 8. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Tungkol sa mga bagay na nangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. So tingnan yung, pansinin natin maigi. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya si Abraham, unahin natin kay Noe bago ako pumunta kay Abraham. Kung ikaw, no, sino man sa inyo, sabihin ng Diyos, gumawa ka ng barko kasi paulanin ko ng 40 days and 40 nights. Samantalang tanghaling tapat at sobrang init. Ang init ay 49 degrees ang init. Susunod ka? Or hindi ang Diyos rekta nagsabi sa iyo. Nagpadala siya ng anghel at hindi mo kilalang yun ay messenger ng Diyos. Ang sabi sa iyo, manalig ka kay Kristo at maliligtas ka. Yung lumapit sa iyo ay isang gusgusin. No? Hindi mo alam na yun ay lingkod ng Diyos.
anong gagawin mo? Susunod ka sa Kanya? Malamang hindi. Sino to? Sino tong gusgusin na to na magsasabing manalig ako kay Kristo at ako'y maliligtas? Sino ka ba? Pastor ka ba? O ano ka ba? Di ba? Pero itong si Noah, kahit alam niya na imposible yung paggawa ng barko. Sino lang talaga ang gumawa ng barko? Nag-iisa siya? Wala naman sinabing may mga kasama siya, di ba, no? May nabasa ba tayo? Walang sinabi doon na may kasama si yun. Nung una, maraming naniwala sa kanya. At tumulong yon. Pero ba't ang huli, iniwan na siya? Okay? Kasi sa sobrang laki ng barko yung ginagawa. Malaki pa rito sa church natin siguro kasi lahat ng uri ng hayop ipinasok doon na partner. Okay? Yun lang, siguro kung may 100 pares ng hayop, sobrang bigat nun. Okay? Pero si Noe, hindi nagdalawang isip na sumunod sa Diyos. Ganon yung faith. Hindi si Abraham, sabi naman dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Imagine. Ganon din po yun. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa inyo, pumunta ka sa Dubai. Anong gagawin mo sa Dubai? Ang salita doon, hindi mo alam. Okay? Pero nandun yung ipinangako ng Diyos sa Dubai. Ano yun? Yung mga ganon. Susunod ka. Kasi po, yung pananampalataya po ay, sabi nga doon sa ating description ng faith, naniniwala ka doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pero alam mong yun ay merong nangyayari. Naniwala ka sa Diyos kasi merong Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Ang prueba na katunayang merong Diyos, yung kanyang mga nilikha. Nanalig ka sa Diyos, nanampalataya ka sa Diyos dahil alam mong merong lumikha ng mga bagay na iyong nakikita at isa ka na doon sa kanyang mga nilikha. Ano pa ang prueba para mapatunayan mong merong Diyos? Okay, hindi na ikaw ang gagawa nun. Ang Diyos na, ang ating Panginoon na, ang gagawa ng paraan para mapatunayang meron kang sinasampalataya ng Diyos. Okay? Sa puso mo na yon. Mararamdaman mo na yon na merong Diyos. Nasa bingit ka ng between life and death. Kumilos ang Diyos sa buhay mo. So doon mo ngayon ma-realize na meron pala talagang Diyos na tumutulong, nakikinig. Kaya po, itong mga hintin na hindi nagsisikap maging matuwid, pero sila ay sumampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't sila po ay tinuring na matuwid ng Diyos. Hindi katulad ng mga Israelita na sila, ginagawa nila yung sarili nilang kapamaraanan. Hindi sila sumunod sa kaparaan ng itinakda ng Diyos. Ano yon? Isinugo ng Diyos ang anak sa Israel, upang ibahagi ng anak yung paghahari ng Diyos. Subalit hindi na nila pinaniwalaan. Pero ang mga Israelita ay naniniwala na merong darating na Mesiyas, tagapagligtas. Hindi lahat ng Hudyo o Israelita ay naniwala doon. Ang iba ay naniwala, ang iba ay hindi. Kaya yung mga hindi naniwala, sila yung mga umusig kay Kristo. Okay? At yung mga Hudyong sumampalataya, yung mga hindi na sumampalataya, sila ang itinuring na matuwid
ng Diyos. So yan po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa iyong lingkod na si Pablo. At ipinaunawa sa amin, Panginoon, kung paano mo po itinuring na matuwid ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pananalig o pananampalataya sa iyong bugtong na anak. Ikumpara, Panginoon, doon sa mga gumagawa ng mabuti upang inyong ituring na matuwid. Lord, samahan mo po kami at patuloy mong patibayin ang aming pananalig sa iyo. Salamat po dahil kaming mga hintil ay itinuring mong matuwid. Itinuring mong bayan, pinili upang magkaroon kami, Panginoon, ng assurance ng kaligtasang ipinangako mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So palakpakan po natin ang ating Diyos. Para po sa panghuling awitin po natin, For All You've Done. I say
Tayo po'y manalangin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa kagandahan ng panahon na ipinigay mo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salitang amin pong narinig ngayong umaga. Nawa po ito ay maging kalakasan sa aming buhay pananampalataya at matuto kami, Panginoon, sa iyong mga plano sa aming buhay. Lord, minsan pa ay nilalapit namin sa iyo muli ang bawat kapatiran na hindi namin nakasama ngayon, anuman ang kanila pong mga pinagkakabalahan. Lord, tulungan mo sila, samahan mo sila, at patuloy mo po silang ingatan sa kanilang buhay. Sa mga kapatiran namin na hanggang ngayon ay dumaranas pa ng mga karamdaman, Panginoon, hiling din po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang kumilos sa buhay nila upang sila'y patuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, habang, Panginoon, ikaw ay hinihintay namin sa iyong muling pagbabalik. Ganun din po ang aming po mga kaibigan, kapatiran ng sa ibang bansa. Hiling din po namin, O Diyos, na patuloy po silang samahan, ingatan, at bigyan sila, Panginoon, ng proteksyon sa kanilang buhay. Panginoon, tunay nga pong napakahirap ng malayo sa pamilya. Kaya ikaw lamang, Panginoon, na siyang inaasahan namin, na siyang gagabay sa kanila at mag-iingat sa kanila. Lord, ang aming din po mga activity, ang aming pong mga Bible study, at ang aming pong mga lahat ng gawain namin, Panginoon, hanggang sa pagsamba, ay kayo po, Panginoon, ang siyang inaasahan namin na siyang gagabay, tutulong sa amin upang maging kalakasan ng bawat isa, Lord, sa buhay pananampalataya. Ganoon din po ang aming bansa ay patuloy namin inilalapit sa iyo sa panguna po ng aming mahal na Pangulo. Nawa po ay patuloy mo silang ingatan sa kanila pong pagtupad sa kanilang tungkulin. Ganoon din po ang Senado at Kongreso ay patuloy mo silang, Panginoong, samahan at maging gabay, Panginoon, ng aming Pangulo sa pagpapaayos ng aming pong bansa. At lahat po ng suliranin ng aming bansa, Panginoon, mula sa aming pong territorial, Panginoon, hanggang sa problema na kinakaharap ng aming bansa sa COVID-19, ay patuloy po namin, Panginoon, inilalapit sa iyo. At kami po ay lubos na nagmamakaawa, Panginoon, nagpapakababa sa mga bagay na ito, Diyos. At sa aming po mga frontliners, sa mga doktor at mga nurse, Panginoon, ay hindi po namin, Panginoon, patuloy mo pong samahan, ingatan ang mga kapatid namin na ito na naglilingkod sa bawat kababayan namin, Panginoon. Doon po sa mga nasa ospital na wala pong pinagkukunan ng mga financial na pangailangan, abutin mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin doon, mga kaibigan namin, lalong-lalo na, Diyos, yung mga hanggang ngayon ay nakaratay pa sa karamdaman na tanging ikaw na lamang, Panginoon, ng pag-asa. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. Lord, sa lahat po ng aming mga gawain pa hanggang sa pong maghapon, ikaw po, Panginoon, na siyang pinagkakatiwalaan namin ng Diyos, at sa iyo po namin ito ipinaubaya. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid.